Kagabi pa ako hindi mapakali sa sarili ko kakaisip tungkol sa sinabi ni Ma'am Trin kahapon. Naglalaban ang puso't isipan ko kung dapat ko bang kausapin si Kilian o wag na lang upang hindi na mabuksan pa ang aming nakaraan. Lutang ako papuntang opisina kaya naman nakapahawak ako sa aking dibdib nang bigla akong batiin ni Manong. Inayos ko muna ang sarili ko at bumati rin. Agad na akong umakyat at tila nanginginig dahil sa isipin. Thank you very much sir for partnering to our company. We're not gonna disappoint you. Of course, I will not be disappointed on you. I will go now. Oh, who's this gorgeous young lady? Good morning, miss. Tataranta naman ako kaya umayos ako at nagpakilala. Good day sir, I'm Riz Mendoza, Secretary of the Montreals. Nakipagkamay naman siya at napaisip. You must be the daughter of my amigo before. I didn't notice you, Riz. You're a woman now? By the way, how's your father? He's fine now. He also takes his medicine every day. Well, that's good to hear. It's been years since we talked. So, he's busy that much? I want him to continue the investigation to your company loss. I have a conclusion that someone blackmailed them. I will ask him, sir, and thank you for your kindness. I hope my father will not resist you. I hope so. Oh, lastly, Riz. Iha, may asawa ka na ba? Kasi ang anak ko still single eh. I don't know to that man why he is so stubborn to girls. Perhaps you want to... Pinutol ko ang kanyang sasabihin. Sir, I think you should go now. You have an urgent meeting, right? Napatingin naman ako kay Kilian na parang naiirita. Oh yes, I already forgotten. Okay, next time iha, ipapakilala kita. But for now, I need to go. Have a nice day. Kayo din po. Maraming salamat din po sa alok na tulong. Umalis na rin siya, dala ang briefcase niya, kaya naman umayos na ako at pupunta sa aking lamesa. Mag-uusap tayo, sabi niya with finality at itinulak niya ako sa sofa. Hindi ko pa din finalize ang gusto kong mangyari pero nandito na kami, kaya wala na akong magagawa. Magsimula ka na, makikinig ako. Saad ko at naghalukip-kip ng aking mga braso. Hindi ko alam kung saan magsisimula pero sorry Riz. Sorry sa nangyari. Sorry dahil nagkamali ako. Sorry. Ano ba yan? Puro sorry lang? Yun lang pala sasabihin mo eh. Alam mo, hindi sa binabastos kita pero kung yun lang din ang sasabihin mo, magtatrabaho. Honey, did you miss me? Nagitla naman ako nang biglang naputol ang aking sinabi nang narinig ko ang boses na yon at unti-unti nang kinakabahan dahil sa biglang pagdating ni Cassie kasama ang mga maleta niya. Pati si Kilian gulat na gulat din kaya naman agad na lumipat ang tingin sa akin ni Cassie. Oh dear, bakit kasama mo ang babaeng hampas lupang yan, Kilian? At ikaw, ang kapal na mukha mo pumunta dito. Para ano? Hututan ng pera ang future husband ko dahil aray, ouch. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinubunutan na siya dahil gigil na ako sa kaartihan ng pagkapraning niya. Hindi ako mukhang pera kagaya mo at hindi ako bumalik para sa asawa mo. Magsama kayo. Inawat naman kami ni Kilian pero hindi kami tumigil hanggang sa nadulas si Cassie at natumba. Akala ko lalapitan siya ni Kilian pero nagitla ako nang buhatin niya ako at iupo sa sofa. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ano? Hinawi ko naman ang kamay niya at tumayo. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Ang alalahanin niyo ang asawa ninyo. Sumunod pa si Kilian hanggang pinto pero hindi na niya ako nahabol. Todo tinginan sa akin ng ibang empleyado dahil sa eksena ko. Gulong-gulo na kasi ang buhok at damit ko pati isip ko. Di ko na alam kung maniniwala pa ba ako kay Kilian.
Agad naman ako nagitla nang dumating si Tob at nagtataka sa itsura ko. Hindi ko namamalayan na nakarating na pala ako ng parking na parang bruha ang itsura. Oh, ano nangyari sa'yo, Riz? Bakit ka ganyan? Oh, paring Kilian, ano nangyari sa kaibigan ko? Agad naman ako nagtago sa likod ni Tob nang marinig na nandyan siya. I want to talk to Riz properly, so please give her to me. Kumapit naman ako kay Tob at umiling-iling. Ano? Ayaw niya daw saka baka... How dare you, Kilian? Ipagpapalit mo ako sa isang hampas lupa. Please, huwag ka nga mag-iskandalo rito kasi. Ang alam nila ang asawa ko si Trin. Ay, go to my office now. Naging oportunidad namin yon para makaalis. Kaya naman agad na pinaharurot ni Tob ang sasakyan pauwi sa amin. Agad naman nag-alala sila mama dahil sa ayos ko. Nagalit sila dahil hindi ko sinabi na una pa lang na boss ko pala si Kilian. Sinermonan nila ako hanggang sa pag-akyat ko sa kwarto. Nilubayan din nila ako nang magpaalam na ako na magpapahinga na. Ngunit ilang minuto lang ang nakalipas. Sa pagkakahiga ko ay may narinig akong sigawan sa labas. Kaya naman napasilip ako sa bintana at napatakip ng bibig. Nasa baba sila mama kausap o sinisigawan ata si Kilian na basang-basa na sa ulan at pilit na pumapasok sa gate. Napahiga na lang ako sa kama at hindi na malaya na napapaluha na pala ako dahil muli ko na namang naalala ang mga masasayang alaala namin noon na ilang taon ko nang pilit kinakalimutan. Para siyang paborito kong libro na lagi kong binabasa ng paulit-ulit at tila hindi pa rin nakakawala sa sakit. Kinabukasan hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako nang hindi pa ako nakakapagpalit. Kaya agad na akong bumangon at naligo. Nagitla ako sa pagbaba dahil madaling araw pa lang pala kaya wala pang tao at madilim pa. Naisipan ko naman na bumili na lang ng ready-made na breakfast sa may labasan at doon na lang kumain dahil maaga pa naman. Pero agad ako nagitla na makitang may nakahandusay na lalaki sa gate namin at basang-basa ng ulan kagabi. Agad naman ako nataranta kaya mas nilapitan ko siya. Naramdaman ko ang pagkaputla ko nang makita si Kilian sa sahig. Itutuloy.